Papunta nga pala kami ngayon sa Orion, Bataan at nanggaling naman kami sa Balanga, Bataan. Dahil nga matagal-tagal na rin ako hindi nakakapunta ng dagat at ito nga si Ate Nora na kapitbahay namin. Sabi ko nga sa kanya kapag bumalik ulit sila ng dagat ay isama naman ako. Dahil ngayon matagal-tagal na rin ako hindi nakakatungtong ng dagat. Gusto ko rin talaga maranasan manguha ng bututoy o halaan. Ops, wag marurumi ang utak. Dahil dito talaga ganun ang tawag nila sa shell na yon. At ito na nga, nangunguna na si kasambahay at nagbibida-bida na nga. Nagpipiling bang siya yung tour guide dyan? At nakarating na nga kami dito sa aming pagpupwestuhan. Dito nga sa aming pagpupwestuhan ay wala nga kaming cottage. Kaya itong lugar na to ay bawal sa maarte. Kailangan pag sumama ka sa gantong lugar ay cowboy ka rin. Kumbaga, ang ibig kong sabihin kung saan-saan na lang kami dyan. Ang mahalaga ay masaya at may pagkain kaming dala para hindi magutom. Nadatnan nga namin dito ay may mga aso at pusa. Yung mga aso kasi dito ay naghahanap buhay din para sa sarili nila. Dahil nga kapag nakita nila yung lambat ay kinukuha nila yung isda. Kagaya nito si Miss Bago ay nakakuha na siya ng isda galing sa lambat. At yung may-ari nga ng lambat ay napakabait. Dahil sabi niya kapag gusto raw namin kumuha ng isda dyan sa lambat at mayroon, kunin daw namin. O diba, napakabait ni kuya? Kaya shout out sa'yo kuya. Thank you sa binigay mong isda. At binibida na nga ni kasambahay ang lugar na yan. Pagka ganda-ganda at mahangin pa na ang lugar. Medyo malamig-lamig dyan, hindi ka makakaramdam ng init dahil nga sobrang hangin at malamig yung hangin. Kagaya ito si kasambahay, o di ba humahangin na naman. Magsha-shoutout nga pala muna ako sa 60 followers ko. Maraming salamat sa inyo. At sa akin din mga basher, thank you din sa inyo. At ito na nga, mangunguha na kami ng bututoy or batutoy. Pag nangunguha daw pala ng shell na ganto ay kinakapaka. Pero dun sa probinsya kapag nangunguha kami ng ganyan, ang tawag kasi dun sa amin yan ay tuway. Pag nangunguha kami yan ay kati nga yung dagat. Gagamit ka ng itak tapos itutusok-tusok mo sa lupa or buhangin. May nakita kang tumalsik o parang ihi. Tumalsik ay ayun na yung tuway na yon. Tuwang-tuwa nga si Miss Bago ay nakakuha daw siya ng shell or naapakan niya. At ito naman si Miss Bago ay nangkikapaka din. At ang galing talaga nila, ang dami na nilang nakuha. At nakakatuwa nga dahil nakaupo ka lang tapos pakapaka pa yung kamay mo, may nakukuha ka na agad shell. At pati na rin to si Mang Rone ay tuwang-tuwa din sa kakapa. Dahil nga mainit-init na, bumalik na rin si kasambahay doon sa pinagpupwestuhan. Alam niyo na, sabi ni kasambahay, baka raw masayang yung skincare niya na nilalagay. At nung bandang alas 11 na nga ay nagsiahon na. Dahil nakakaramdam na nga ng lamig at gutom. Mabuti na lang talaga to si Ate Nora at parang Girl Scout. Akalain mo yun, may dala-dala siyang termos. Ako'y nagulat nga nung nag-aya siyang magkape daw. Kaya habang nga nagpaparinga sila ng uling, ay nagkakape-kape muna kami at tinapay. Dito rin si Kuya Mario, nanguha nga siya ng talaba dyan sa baba. Dami-dami din siyang nakuha at matataba rin yung talaba. Kapag minsan ka lang talaga nakakakain ng mga gantong shell ay talagang namimiss mo at sarap na sarap ka kumain. At ito na nga si Kuya Mario ay pagkatapos magkape ay nagtimpla na ng kanyang pampainit daw na jimbilog. Abay niluloko nga siya ni kasambahay ay shot puno na daw. Pag sa gantong mga boys talaga ay hindi may iwasan yung shot-shot nila. Pero sabi ko nga sa kanila dyan ay shot-shot lang dahil ngay magbabiyahe pa kaming pauwi. At ito na nga si Kuya JJ itong nakuha ni Miss Bago na talaba ay bubuksan niya na. At ito talaga si kasambahay, bibida-bida talaga lagi. Siya raw muna ang titikim. O diba, nauna pa siya sa nanguha. Ito kasi si kasambahay, konting kembot lang ay gutom lagi. Hindi mo talaga malaman kung saan niya nilalagay yung kinakain niya. Akala mo talaga may sawa sa tiyan niya. At dahil nga naaamoy niyang niluluto ni Mang Ronnie ay gusto nang tumulong. At tinawag na nga ni kasambahay si Mang Ronnie at magpapababa siya. Dahil nga daw hindi siya makababa sa lugar na pinagkakaupuan niya. Ano ba to? Kasambahay o amo? At nag-iihaw-ihaw na nga si kasambahay. Nakikitulong-tulong na dyan kay Mang Ronnie at kay Miss Bago. Pati itong pulutan ay hindi na pinalagpas. Talagang titikman ni kasambahay. O, tingnan nyo, bida-bida talaga yan si kasambahay. Kunwari siyang nagluluto. Dahil nga nagmamadali ng kumain at gutom na raw yung kanyang tiyan. Pero talaga sa gantong lugar ay masarap talaga kumain. Kaya nakakamiss talaga pumunta sa gantong lugar eh. At pagkatapos nga magluto ay ito na naghain na.
nagkayayaan ng kumain at mag-aalas 12 na rin pati yan. Pag kumakain talaga ng marami ay napakasarap kumain, hindi mo malalaman na padami ka na pala ng kain. Kaya ito si kasambahay, nakikita nyo, nakapwesto na. Panigurado niyan, isang banyera naman yung kainin yan. Pati tinik nga, hindi na pinapalagpas niyan eh. Dahil sabi niya, lamang tiyan din yun eh. O diba, biglang nawala si kasambahay. At ang saya-saya talaga tignan kapag ganyan salo-salo. Pagkatapos nga namin kumain ay nagligpitan na agad at lumusong ulit. Tapos nagkaayayaan ng umuwi. Nakakuha nga sila dyan ng kalahating bag na shell. At yung iba rin naming kasama ay mga kinuha din sila. Siya nga pala ay kapatid ni Kuya Mario, si Ate Nora, si Susan Roses Yan nga pala ay mga kapitbahay ko. Yung mga katawan nga namin dyan ay pagod na. Pero okay lang, at least masaya. Naranasan namin yung mga gantong bagay. At ito na ang aming service na si Rigor. At hanggang dito na lang tong bidyong to. Thank you for watching.